Brother Yusuf Yambot at Abdullah de la Cruz, at dyan po sa gawing Cabiao, Nueva Ecija, kila Brother Mikael at San Isidro, Nueva Ecija, kila Brother Omar and family, at higit sa lahat dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija, sa aking may bahay Nur Hayatis Abdullah, dyan po sa Hayat Skincare and Beauty Center dyan sa Gapan City, Nueva Ecija. Maging sa mga karatig na lalawigan katulad ng lalawigan ng Bulacan, lalawigan ng Tarlac, Pampanga, at mga ibang malalapit na lalawigan, tayo po ay bumabati ng pandigang pambati sa mga kapatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din po sa mga kapatid na sa ibayong dagat, diyan po sa bansang Sultanate of Oman. Ayan, ating binabati si Sister Ernaline Airoso, yan po sa Muscat, Oman, Sultanate of Oman. At ganoon din po sa lahat ng kanyang mga kasamahan. At syempre sa Kingdom of Saudi Arabia, yan po kaila Sister Danya, Brother Sam Alazuni, kaila Brother Faisal Sarmiento, Mariam, Aisha Kaldani, at mga ibang mga kapatid dyan na nakikinig sa ating palatuntunan. Maging sa Kamis Musheit, King Khalid Airbase sa Kingdom of Saudi Arabia. At ganoon din po dyan sa gawing UAE, sa may Dubai. Ayan, kila Brother Hisham at Sister Irene Hoson. Yan po ang ating late na very recent na kinasal natin dito sa Gapan, Nueva Ecija. So tuloy-tuloy na po sa ating programa sa hapong ito. At atin lang po pinaalala sa mga nakikinig sa atin, sa mga kababayan, na sino-sino po ang nagnanais sa inyo na magkaroon ng mga libreng babasahin tungkol sa Islam. Huwag po magatubili na mag-text lamang sa ating number para matipid. Mag-text sa 0927-8048-529. Yan po ang ating number. At syempre ang ating programa ay tuloy-tuloy na hinahatid ito ng Darun Nur, ang ating Da'wah Center, ang Balik Islam Da'wah Center ng Nueva Ecija. Yan po, at marami po tayong mga programa na kung saan yung mga iba ay naka-pending pa sa mga panahong ito for further development. Ayan. At sa hapon pong ito, tayo po ay tatalakay sa mga issue na kung saan ito po ay may kaugnayan din sa mga napapanahon na panahon ngayon ng eleksyon. Ayan. At syempre alam natin lahat, bukas ay Mayo 13, taong 2013, 2013 na election. Tayo po ay lahat ng mga rehistradong botante na nakatira dito sa Pilipinas or napunta sa mga ibayong dagat, sila po ay exercising nila at gagawin nilang kanilang rights of suffrage. Yan, boboto po ang mga Pilipino bukas at ihalal ang kanilang mga napupusuan at naiisip na yung mga karapat-dapat na ilagay sa kanilang mga pwesto bilang mga pinuno, mula sa senador, congressman, sa Congress, at sa governor sa probinsya, at hanggang sa mga mayors, hanggang sa mga konsehal ng ating mga munisipalidad at mga bayan. Iyan po ang pagpipilian bukas. Siyempre kasali rin yung mga party list. Napakarami pong ng mga party list sa ating nakalinya ngayon na pagpipilian. At naway ang bawat isa ay magiging wise voter, wise voter na pumili po tayo na ayon doon sa mga criteria or batay doon sa ating mga napili or nakita or napag-alaman tungkol sa mga personalidad or mga kakayahan ng bawat pinuno na maaring mamuno sa ating bansa or sa ating probinsya or sa ating lokalidad. Ayan. So ito pong ating aktibidades or magiging abala ang lahat ng mga Pilipino bukas, yung mga qualified voters at kanilang mga kasamahan ay
ito yung kung saan ng season na kung saan nagmula pa no mga 1 month ago ay abalang-abala na ang mga Pilipino sa kanilang mga pag-aasikaso ng parating na araw na yan kung saan yan ay bukas. So napakaganda po, bibigyan natin ng pansin. Iyon naman bird eye view or kaya yung perspective ng Islamic politics. Kasi yung politika na umiiral ngayon sa ating bansa or sa mga ibang bansa, hindi po ito Islamic Hindi po yan Islamic. Ngunit dito sa ating bansa, hindi po pwede ipatupad ng mga Muslim ang Islamic politics 100% dahil wala po tayong Sharia law dito. Hindi umiiral ang Sharia law. Kung bagay yung ating Sharia court ay bukod sa nag-iisa lang dyan sa Zamboanga, wala pa sa mga ibang parte ng Pilipinas, ay hindi pa niya talagang kaya tustusan ang mga pangangailangan ng ating mga Muslim na mamamayan dito sa Pilipinas pagdating doon sa tinatawag nating halimbawa na itong politika o Islamic politics or political system tungkol sa Islam. At ang nangyayari, tayo po ay pansamantala sumasama at binibigay natin ang ating karapatan upang mamili ng mga pinuno na kung saan kahit hindi sila Muslim, sa kadahilanan tayo ay nakatira